Imagine yung mga tao na nabashing him, yeah, without even knowing his huge contributions sa singing and music industry. Ang sad lang. He has inspired so many people through his songs, tapos grabe kung ganoon ang mga comments. Yeah. But, sabi nga ng ibang tao din who accepted the reality, we understood and we understand pala na hindi nakilala ng mga kabataan kung sino yung mga dating singer. Oo naman, kahit tayo hindi natin kilala, hindi rin kami kilala, pero hindi mo pwedeng bastusin dahil lang hindi mo kilala. Ganon yun, diba? Dahil porket hindi mo kilala, pwede mo siyang i-mock, i-bully, kasi hindi mo alam ano pala yun, diba? Sino ang kawawa? Sino ang masama? Ikaw ang bully, diba? Imagine you are telling a singer or the dancer to stop, diba? Sino ka ba? Right? Kay Joey Ayala o hindi, diba? Respeto lang naman yun eh. Tama, walang respect lang talaga yung iba. Respeto lang yun. Yun yung kulang. Kasi may nabasa ako, sabi nga, ang mga kabataan daw nga ngayon, yung pambubuli nila, nirarap or dinidisguise nila ito through humor. Yun yung humor daw ngayon. Bubuli na pala. Pangit. Pangit ng ganong kultura na nangyari na it's there eh. So buti na lang napag-usapan siya. Hindi ko naman in-expect lulobo yung post ko eh. Pero I think that's also the best part of it. So I just want to una of course I want to introduce Sir Joey Ayala to them. Who is he? But the bigger picture is, what have we done? Ano bang nagawa natin? Ano bang hindi natin nagawa? Ano bang dapat natin gawin? Yun yung pinakaunang question ko sa recent post ko lang. Inulit ko lang. Same issue naman, kasi nabanggit ko yung issue pero hindi ko na-highlight kung ano yung point ko. So, in-upload ko yung mga comments para malaman ng iba kung anong comments. Kasi hindi nakalagay yung comments eh. Nasa comment section lang. So, I try to reach out more people to know the issue. That the real issue is hindi yung pambabash kay Sir Joey Ayala. The real issue is kung ano ang ginawa natin para magkaganon ng kabataan. Pag-isipan nyo yan. Anong gagawin natin ngayon? Ano ang gagawin mo? Ano ang pwede mong magawa? Ano sa palagay mo, sa sarili mong effort na mas maipaalam, maipakita, maituro sa kabataan, the younger generation, kung ano dapat ang pagiging Pilipino at ano ang kahalagahan ng respeto ng kultura. Kasi ang musika ay kultura. Ang kultura ay identity. Ang kultura ay identity. At identity is very important para mas maunlad, mas maging maunlad tayo bilang tao, bilang lipunan, bilang bansa. Kasi kung wala kang respeto sa kultura, wala kang respeto sa sarili mo, sa ibang tao, sa Pilipinas, sa identity ng kung saan ka nabibilang, yun ang nagiging problema. Oo naman, nakakagalit, nakakayamot, nakakaiyak, nakakasuklam ang nangyayari. Pero wala na tayong magagawa kung hindi nila kilala. Ang pwede natin gawin, ipakilala na natin
sa maayos na paraan, mas i-vocalize pa natin ang ating pagpapahalaga sa culture, sa kultura, sa kung anong music ng Filipino, sa kung anong practices na ginagawa o ginawa ng ating mga ninuno para maging ano tayo ngayon. Kung hindi mo ipapractice yun, mamamatay yung kultura dahil wala na nagpe-perform, dahil nga puro na pambubuli ang inaabot ng mga uncultured swine. So bago pa mangyari yun, pigilan na natin. That's why I launched the Himig Kultura para mas accessible through my platform kung ano yung mga pinapakinggan ko rin, i-share ko. And that's also encouraging others to share your culture, share your appreciation sa pagiging Pilipino. Yun ang kulang eh. Hindi natin na-appreciate yung sariling atin, kaya hindi tayo umuunlad. Mas umuunlad yung mga ina-appreciate nating taga-ibang bansa. Dahil sinusuportahan natin yun. Ganun yung nagiging malaking epekto. Tayo, anong ginagawa natin sa ano natin, sa kultura natin, kinakahiya natin, binubuli pa natin ang cultural icons natin. Huwag na nating hayaang mas lumalayon. Huwag na nating hayaang mas pumangit ang magiging kultura. A culture of attitude, or the attitude of gratitude, should also be present sa mga kabataan ngayon. Wala silang pagpapasalamat sa kung sinong nauna sa kanila eh. Iniisip lang nila sarili nila. That's a sad reality, dahil nga siguro anong tinuro natin, masyado din sila naging empowered. Siguro kulang pa ng push na sana we got to push more sa pagpapahalaga ng sining ng Pilipinas. So that's just it from my part. Ang haba ng sinabi ko. At sana makaabot ito sa kung sino man ang nakakapanood nito. To the youth, may we listen and learn. To the old ones, to the present, the millennials, and everyone nakakatanda pa, may we always remember and teach to everyone. May we learn to respect and appreciate who we are as a nation, as a Filipino. Ito po si Papa Lem na nagsasabing, aanin pa ang boses, talento at karunungan kung hindi naman ginagamit sa kabutihan. Maraming salamat po and good vibes. Bye!